Si Luis, 8 years old, natutulog sa kwarto niya. Kasama niya yung nanay niya, si Aling Belen. Tatay niya, driver, night shift, wala sa bahay. Tahimik ang gabi, walang ibang tao sa bahay. Silang dalawa lang. 12 a.m. Gising si Luis. Nauuhaw. Bababa na sana siya para kumuha ng tubig. Pero tulog pa yung nanay niya. Ayaw niyang gisingin. Bumangon siya. Lumabas ng kwarto. Naglakad papunta sa hagdan. Biglang narinig niya ang boses. Luis? Boses ng nanay niya. Galing sa kusina. Nanay! Tawag niya. Luis, halika dito. May ipapakain ako sa'yo. Nagtaka si Luis. Bakit gising yung nanay niya? Kanina lang tulog pa siya. Bumaba siya ng hagdan, papunta sa kusina. Luis, bilisan mo, kumain ka na. Mas malapit na siya, pero biglang may humila sa braso niya, mula sa likod. Yung nanay niya, si Aling Belen, namumutla, nanginginig. Hinila niya pabalik si Luis papunta sa kwarto. Pumasok sila. Sinara ang pinto. Lock. Nanay, bakit? Tinakpan ni Aling Belen ang bibig ni Luis. Lumapit siya sa tenga ng anak niya. Bumulong. Huwag kang lalabas. Narinig ko rin yung boses na tumatawag sa'yo. Nanlamig si Luis. Pero kung nandito ka, sino yung nasa kusina? Hindi sumagot si Aling Belen. Nakikinig lang sila. Mula sa kusina, narinig nila ulit ang boses. Luis, bakit hindi ka bumaba? Gutom ka na, di ba? Pareho pa rin. Boses ng nanay niya. Pero mas malamig ngayon. Luis, bumaba ka na. Kasama mo nanay mo, di ba? Dalhin mo na rin siya. Nanginginig na si Luis. Yumakap sa nanay niya. Nanay, ano yun? Hindi ko alam, bulong ni Aling Belen. Pero huwag tayong lalabas. Maya-maya, narinig nila ang tunog ng hagdan. May umaakyat. Dahan-dahan. Papunta sa kwarto nila. Huminto sa harap ng pinto. Tahimik. Pagkatapos, kumatok. 3 beses. Luis, buksan mo. Ako to, nanay mo. Tumingin si Luis sa nanay niya. Si Aling Belen nakatakip ang bibig para hindi sumigaw. Luis, anak, buksan mo na. Bakit ka nagtatago sa nanay mo? Tumayo si Luis, papunta sa pinto. Hinila siya pabalik ng nanay niya. Huwag, bulong niya. Yan, hindi ako. Pero mas malakas ang boses sa labas. Luis, buksan mo na. Mas galit na. Umalog ang pinto, sinisipa. Tumalikod sila, lumapit sa bintana. Binuksan ni Aling Belen, tumingin sa baba. 2 palapag, mataas. Pero wala nang choice. Luis, tumalon tayo. Pero nanay. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok isang babae. Pareho ang mukha kay Aling Belen. Pareho ang damit. Pareho ang boses. Pero yung mga mata, itim, buong itim, ngumiti. Luis, bakit ka tumakas? Akala ko ba mahal mo nanay mo? Tumalon sila, tumakbo palabas ng bahay, tumawag ng tulong, bumalik sa mga kapitbahay, pumasok sa bahay. Wala, walang tao sa kusina, walang tao sa kwarto. Pero sa mesa ng kusina, may nakahain. 2 plato. Mainit pa. Parang bago lang ihanda. At may nakasulat sa papel. Salamat sa pagbisita. Balik kayo ulit. Lumipat sila ng bahay kinabukasan. Pero paminsan-minsan, gabi-gabi, naririnig pa rin ni Luis ang boses. Luis, halika dito. Kahit saang bahay sila pumunta. Kahit anong oras. Luis, kumain ka na. At pag tumingin siya sa salamin,
may nakikita siyang nakatayo. Sa likod niya, babae, kamukhang kamukha ng nanay niya. Ngumingiti, naghihintay.